Apakan lang natin siya ng konti. Uy! Narinig mo yung gulong, Sir Glenn? Talagang kumakayod siya. Tinaguri ang icon ng American muscle car. Yan ang Ford Mustang. Na may sporty and aggressive design built with powerful performance. Sa episode na ito, sama-sama nating i-feel ang sporty vibes na dala ng Ford Mustang GT 5.0 S650 dito sa Manibela. Mga kamanibela, nakikita nyo ba itong Mustang sa likod ko? Hindi akin yan. Pero kasama ko ngayon si Sir Glenn Patenciano Maniquis, ang owner nitong iconic muscle car. Sir Glenn, maraming salamat po ulit. Long time no see. Long time no see. Grabe, Sir, after nice to 10 meet you years. again. 10 years. 10 This years. time, Ford Mustang ni Sir Maniquis naman ang dala ni Sir. Alright, Sir Glenn. Nung nakaraan, motor. Tapos malupit na pickup. Ngayon naman, may dala kang napakalupit na kotse. At hindi lang siya simpleng kotse. Kasi nakita nyo, ang dami niyang details. May mga sticker pa. At ano yun, Sir Glenn? Ano yung Dunamis P Turbo na yan? Yan, Dunamis MP Turbo. Actually, ang Dunamis MP Turbo, ito yung racing team namin. Headed by the multi-awarded international race and rally champion, Mike Potenciano. Okay. Siya yung aming mentor, siya yung pinaka-head ng Dunamis MP Turbo Racing Team. So dito sa design ng Ford Mustang mo, Sir Glenn, mukhang ano siya parang kakaiba eh. Ano yan? Stock ba yan, Sir Glenn? Actually, bali nagpalit na ako ng body kit. Ito yung body kit. Ang tawag dito is yung Dark Horse na body kit. Ito, Sir Glenn. Yeah, the Dark Horse, yun yung body kit ng Dark Horse. And then yung stripes naman, kami rin ang gumawa niyan, ang Dunamis Wrap and Decal. Oh. And then kahit na yung abstract na makikita mo sa sides natin, Dunamis and Wrap and Decal din yan. Tayo lang ang meron yan. Tsaka by the way, meron nga palang nakalagay na Glenn Ford dito. Sakto, mahilig ka sa Ford, Sir Glenn. Di ba meron kang shop? Actually, palayaw ko ang Glenn Ford. Bakit may Ford, Sir Glenn? Yun ang binigay sa akin ng mami ko eh. So tawag talaga sa akin ng mami ko, Glenn Ford. Dati pa pala talaga? Dati pa lang talaga, Glenn Ford. And then so happens lang na nagustuhan ko mga Ford vehicles. Okay. Okay, so anong ibig sabihin ng sticker na to, Sir Glenn? More on, naghanap kami ng abstract design. And then linaro lang nung team namin, ng marketing team namin, nilaro niya ng designer team namin. Okay. So special design yan. Ako lang ang meron yan. Actually, kulang pa siya ng number 40 dito. Okay. Kasi yun yung number ko when racing. Then, binili mo to ng hindi nakatint, Sir Glenn eh. Yes. Pero bakit black na siya ngayon? Anong tint yung ginamit mo? Ang ginamit namin dyan yung Sildex Plus na Ultra HD Nano Ceramic Tint. Ito yung tint na kung mapapansin mo, dark outside, pero crystal clear inside. Wow. Kahit na dark siya, pwede mo pa rin yan gamitin yan kahit na sa racing. Crystal clear pa rin siya. Kahit sa gabi, Sir Glenn, hindi siya madilim? Kahit sa gabi, kahit na umuulan pa, clear talaga siya. Oh, ang galing. Sa inyo rin available yun? Sa amin din, sa Dunamis din. Mukhang alagang-alaga mo yung kotse mo, Sir Glenn. Mukhang paborito mo to. Pero, madako lang tayo sa tanong na bakit sa dami naman ng, di ba, consider as muscle car to, di ba, Sir Glenn? So, sa dami ng available, meron namang, di ba, Hellcat, ganon. Tapos yung Camaro. Di ba? Bakit Ford Mustang naman? Bukod sa dahil Glenn Ford ka, Sir Glenn. Bakit Ford Mustang yung napili mo? Unang-una kasi meron kasi kaming Ford shop. Okay, we specialize in Ford vehicles. So kaya ang first choice ko talaga rin is the Mustang. So ang question ko, saan mo ba siya madalas ginagamit? Honestly, pag may trabaho ako, ginagamit ko talaga yung pickup. Pero my daily driven talaga is ito. Ito talaga Daily yung gusto driven? ko. Ito, sir? Ayun talaga ginagamit ko, daily driven. Maliban sa daily driven ko siya, ginagamit ko rin siya sa racing.
Katulad nung last time, sinali ko siya sa Super Touring Festival. And so far, mukhang maganda naman ang performance natin. Although that, iyon ang pinakauna kong first race na sinalihan. So far, maganda naman daw ang placing ko, sabi nung aking mentor. Eh di ibig sabihin, Sir Glenn, meron kang mga trophy ngayon. Actually, nagkaroon Yun? ako. Pero sa ibang division naman yon, gamit naman namin yun sa endurance, sa 4-hour endurance race, saka sa 8-hour endurance. Naka-first runner-up kami as a team. Isa team effort, kaya kami naka-first runner-up. Ang sarap naman nun, daily driven, tapos champion car pa. First Masarap nga time siyang- ng grace. O kaya nga, Sir First time Glenn. ng grace ako, naka-chamba tayo, naka-first runner-up yung team natin. Sa Nakatid endurance. pa yan. Iba yung pakiramdam kasi na pag-start mo pa lang, may vroom-vroom sounds Oo nga, malayo pa Oo, lang, Sir Glenn. kumakabog yung, Oo nga. yung testosterone level ko, tumataas siya every time na naririnig ko to. So dito sa exterior, Sir Glenn, bukod dun sa tint and stickers, tapos yung bumper, baka meron ka pang ibang minodify dito? Body Mukhang- kit, yung spoiler, Ito, sir. rear spoiler, Ah, nagdagdag okay. lang tayo. And then yung dito din, yung bumper niya sa rear. Yung tambucho natin, stock yan, pero naka-full exhaust tayo. So yun yung minodify mo sa ilalim, yung full Sir Glenn? exhaust. Okay. How about sa remap, di ka nag-ganon? Remap niya, all stock siya. Okay. So okay lang Basta. naman kahit full system din, hindi na i-remap. So itong Ford Mustang mo, Sir Glenn, ito yung pinaka-latest, di ba? Yes, yes. So kung sir. mapapansin nyo kasi mga kamanibela, comparison dun sa mga previous models ng Mustang, iba na yung headlight niya, no? So yung headlight niya is tatlong projector lamps, then yung May kanyang- tri-LED pa rin siya sa Ayun, taas. May tri-LED pa rin. Ito yung daytime running light Yes, niya, oo, Sir Glenn. tri-LED pa rin. Then, ano pa ba yung ibang nagbago dito? Siguro itong, scoop ng hangin, Sir Glenn. Dito pumapasok yung hangin. Alright. Tapos dumagdag na lang itong bumper. Dahil nagpalit ka nga ng bumper, meron siyang Ng pang, chin, dark bumper horse. chin. No? Yes, opo. Hindi kaya sumasayad to, Sir Glenn? Mukhang mong sumayad ka na. This, ano to, sa race to? Bukod sa design, obviously gustong-gusto mo yung muscle car na dating, di ba? So, pagdating sa performance naman, Sir Glenn, ano naman yung nagustuhan mo sa kanya? Number one na nagustuhan ko sa kanya is a 5.0 V8 Teka, Coyote V8? engine. Yes. Walo yung piston? Yes, sir, Reed. Dalawang sasakyan na yun Grabe. Ang horsepower niya is nasa 487 horsepower. 400? Ang torque niya more or less nasa 580 more or less. Lakas. It can go from 0 to 100 kph in 3.9 to 4.2 seconds. Yung sa akin, kaya niya 3.9 seconds. Oh, sige. 0 to 100. Siyempre, nagre-race ka kasi, Sir Glenn, kaya natry mo na yun di ba? Yes, opo. And then, good thing din sa kanya is meron siyang track mode. So, pag nasa circuit kami, nasa race kami, lalagay ko lang siya sa track mode. Ang laking bagay sa race. Ang laking tulong siya sa race kasi naka-track mode siya. Meron siyang track mode. Ito kasi, ang suspension niya is, ang tawag nila dyan is Magna Ride Suspension. Oh. It adjusts 1,000 times per second. Ganun ang Magna Ride Suspension. Habang nagra-ride, Sir Habang Glenn, tumatakbo bago. ka, kumorner ka, per second, Bigla it can siyang adjust. Tumitigas, lumalambot. Yun yung Magna Ride Suspension. According sa specs niya. And so far, pag ginagamit ko nga, iba talaga tumakbo siya pag naka-track mode. Ang ganda ng takbo niya pag naka-track mode siya. Talagang hugging the road siya. Parang gusto ko tuloy makita kung paano niya palitan yung modes nito. Pwede ba nating makita yung loob, Sir Glenn? Sure. Ayun. Check natin, sir. Sige, let's go. Alright, nakasakay na tayo ngayon sa loob ng Ford Mustang 5.0 pa. Sir Glenn, ito yung top of the line ng Ford Mustang, di ba? Single variant lang kasi. Dalawa pala variant niya. Isang 2.3, ito yung 5.0. Ito yung premium. Yung ba yung tinatawag na GT EcoBoost? Yung 2.3 yung EcoBoost. Oh. So, unang pag-upo pa lang natin, Sir Glenn, parang may nakayakap sa akin. Di tayo makakaalis sa pwesto nito, no? Recaro seats, Ang yes. galing, no? Maganda nga yung ano niya. Tapos, ang napansin ko sa Ford Mustang, talagang maintain nila yung classic look ng interior niya. Talagang yung cambio, ganyan pa rin. Then, yung handbrake natin, still pa rin na lang ganyan. Pagpasok natin dito sa Ford Mustang, smart keyless entry pala siya, no, Sir Glenn? Yes, sir, Reed. Lumapit ka lang, pasok mo yung kamay mo sa door handle, bubukas na siya. Okay, and then, naka-stop button or start engine. Stop. Ano? Lang siya. Wala na siyang disusing ganyan. Modern pa rin pala, pero still, classic pa rin yung kanyang cambio.
yung bukasan ng pinto. Ang pinaka number 1 na iniba nila itong instrument panel. Yes. Kasi screen na dito, dumiretso pa hanggang dito. Then napansin ko yung hugis ng dashboard natin, nakaharap sa iyo yung mga pindutan, no? Imbis na nakadiretso lang, mas ano siya, oriented pa punta sa iyo. Sa driver. Tapos, mukhang ito, Sir Glenn, nilagay mo na lang. Yes, oo. Okay, may pa-carbon ka pa. Then, hindi siya masyado sobrang techy kasi nandito pa rin yung mga physical button niya, like yung hazard, yung aircon natin, nandito pa rin. Tama ba? Aircon to, Sir Glenn? Ito yung aircon. Nandito na yung aircon sa screen. So, nandito na rin yung mga iba nilang controls. Yes, sir. Tapos, parang nag-iba yung manibela niya ngayon, Sir Glenn. Mas, modern na yung pindutan ng busina, and then yung controls ng modes natin nandito na. So, dito mo rin i-control yung sports mode, yung eco mode, ganun. Tama po. Pero habang umaandar, pwede siyang palitan. Pwede po. Okay. And then, ang napansin ko pa, yung handbrake niya, hindi na siya yung may tumutugong na pag hinila mo, ganun siya. E-brake. Ngayon, ganun lang, tas naka-handbrake na siya. Yes. Then, para matanggal mo yung handbrake, igagas mo lang. So, Yes. para siyang naka-auto hold, pero legit na handbrake talaga siya. Then, black interior siya. Yung mga sidings malalambot. Dito kaya, ayun, malalambot lahat. And Apple then, CarPlay din. yes, Android Auto. So pagka mag-search ka ng maps, dito na rin lalabas. Pero grabe, ang ganda. Tapos may selectables. Ayan, may mga auxiliary Oo nga, gauges no? siya. Ayan. Makikita yung engine oil pressure. Yes. Oil Temperature. pressure, transmission, Pwede battery. transmission, meron din siyang temperature. And then meron din siyang track apps, acceleration timer, brake performance, lap timer. So nauorasan, kaya pala kaninang dinidiscuss mo, Sir Glenn, naorasan mo yung 0 to 100 niya. Kasi automatic makikita mo sa kanya. Oo. And then yung screen, pwede kang mag-track nagbago mode, siya, oh. track, ito yung sport. Yan ang sport mode. Depende sa modes niya, Then, no? ito yung normal yung katulad ng stock dati. Ayan, dati ganyan yung itsura, Sir Glenn, yung physical niya. Meron din tayong Calm. calm Oo mode. nga, Simple no? lang siya. Pag nagkukrus ka sa expressway, pwede yan, no? Simple lang siya. Tapos ayan yung old na na galing, instrument no? panel Oo ng nga, Mustang. pag-green pa siya, Sir Glenn, no? Ang galing. Pero ang usual na gamit ko is the track. Nagtatrack talaga. Talagang racer usual yung ko. may-ari ng Ford Mustang na to. So, Sir Glenn, pwede ba nating paandarin na? Sige So, po. safe, basic lang din. Then, apak sa brake. Tapos, pipindutin mo lang tong sa lang sa cambio drive. niya. And then, dadalhin lang natin siya sa drive. So, pwede rin siyang i-manual since meron siyang paddle shift, no, Sir Glenn. So, Apo. pero din natin tatry yan. Doon tayo sa drive. And then, kapag binitawan mo yung brake, naka-hold pa rin siya. Hanggat hindi mo ginagas, hindi mo mawawala yung kanyang pagkaka-handbrake. So, automatic, aabante na yung car natin kahit hindi ko inaapakan yung gas. Then, since kapag naka-track mode tayo, Sir Glenn, ibig sabihin, malakas siya. Yes, mas malakas siya compare mo sa normal. Ngayon pa lang nararamdaman ko na yung alog ng gulong. So, yung suspension natin is parang mas pang restock talaga siya. No? Nasa Mas hard dama mo side. yung Pati steering niya tumitigas din. Sa steering wheel natin, Sir Glenn, napansin ko medyo mataas siya. So, pwede yata siyang i-adjust. Opo, pwede rin po yan i-adjust. Taas baba and then pwede rin Yes, hilahin. Okay. Then, heated grips din to, Sir Yes, Glenn. ito po. Pero, syempre, nasa Pilipinas tayo, hindi mo pa nagamit yung heated niya, no? Hindi pa. Ayun, konting apak lang sa accelerator. Dinig ko yung tambucho. Konting-konti lang yan, ha? Talagang ramdam mo yung gigil niya. Ayun, meron pa siyang exhaust mode. Pwedeng tahimik. Pwede tayong tahimik. So, ito na yung pinakamaingay niya ngayon, Ito Sir yung Glenn. pinakamaingay. Apakan lang natin siya ng konti. Uy! Nag-auto hold din pala siya, Sir Glenn, no? Yes, Kahit di mo meron din po. hinandbrake, no? Galing na for safety pa rin. Kasi napaka-aggressive ng sasakyan. So, dapat ready rin siya para pahintuin niya yung sarili niya. Kasi, syempre, lakas nito eh. Ayan, nag-auto hold siya. Oh. Galing.
Alright, dito tayo sa makina niya. Mas dinig ko, Sir Glenn, yung tambucho no? Ikaw ba, naririnig mo rin yung makina niya? Hindi. More on the exhaust nga Oo tayo. nga. Pero, bago mo pinalitan yung full exhaust niya, nung medyo tahimik pa siya, Sir Glenn, naririnig mo ba yung engine niya? Kasi sa laki ng makina nito, parang ang ingay yata nito. Pagka binabanatan lang natin, pag binibilisan natin, doon lang natin siya naririnig. Napansin ko, Sir Glenn, ewan ko lang kung comparison dun sa previous model, pero mukhang meron na siyang wireless charger dito. Papatong mo lang yung cellphone mo, Sir Glenn. Yes sir, read meron na rin. Then meron din siyang auto dimming. Yes, meron din po. Paano naman yung kagaya doon? Kasi ang isip ko, nandun pa rin sa BYD mo. Yung ganda kasi. So meron din siyang lane departure Yes, assist. meron din siya. Oh, so cruise Tsaka control. adaptive cruise control meron din. Okay. Kompleto rin pala. May collision din siya, anti-collision. Okay. So kahit na nagpalit ka ng bumper, Sir Glenn, hindi naapektuhan yung mga sensor natin. Hindi naman ba doon? Masabagay. Kasi sayang din kung tatanggalin mo, di ba? Tama. Tapos dito sa upuan niya, hindi lang ako makatingin pero napapansin ko, meron siyang stitch na kulay white. So, talagang leather yung seat natin, Sir Glenn, hindi mo siya pinalitan. Yan na yung stock siya. Oh, galing. Recaro, ang seats niya stock. Sa suspension naman is, ngayon naka-aspaltado lang kasi, kaya hindi ko matatry yung suspension nito. Siguro pagka nagagawi tayo sa malubak, ang ganda ng arangkada, Sir Glenn. Para gumanda downshift mo kaliwa. Na-downshift ko pa? Pwede siya kahit naka-D ako? Downshift mo yan. Sagad mo, basta mga tatlong Sige, wait. Tatlong pedek, tsaka mo tapakan. Sige pa, i-downshift mo pa. Gas. Wow! So madalas ginaganon mo rin, Sir Glenn, kapag gusto mo ng extra power at agad-agad Downshift ako. magda-downshift ka. Okay. Testingin natin ng very light lang ang arangkada. Sir, ready ka? Arangkada lang tayo. Let's go. Pero totoo nga yung sinabi mo, Sir Glenn, may times na malakas ito compare dun sa BYD. Meron times na malakas ang BYD mo. Pero dun sa apak ko ngayon, mas feel ko pa rin malakas yung BYD mo na pickup. Hindi ka kasi nag-downshift. So kailangan pa lang yun. Oo nga, no. Tapos ito pa isa, napatayan natin yung mode. Tapos downshift mo. Yan, to. Yan, downshift ka. Drag trip, ayun. Yan, downshift ka. Downshift. 2 to 1. Yan, Yan, paano? Narinig mo yung gulong, Sir Glenn? Talagang kumakayod siya. Ayun, mas malakas pa siya. So, mas malakas na ngayon to. Na-downshift mo siya. So, hindi ka siya, yung RPM kasi niya mababa. Nung nag-start ka kanina. Kaya parang malata siya nung nag-start imbis na may buwelo ka agad. Yes. Ang galing, natututo na tayo. Normal natin ulit, sport lang natin. Sport. May RFI dito, Sir Glenn? Meron. Wala siya, Sir. Ayun. Galing mo talaga. Sa dami ng kotse mo, Sir Glenn, naalala mo pang may load? Hindi talaga, dapat talaga nagre-reserve ka ng 1,000 para sigurado. Para sa personal overall impression ko sa pagdadrive dito sa Ford Mustang, komportable naman siyang i-drive bilang isang sports car. Maganda ang upuan, maayos ang steering, at hindi masyadong matagtag sa highways. Pero kapag magaspang ang kalsada, medyo ramdam pa rin ng lubak kumpara sa isang sedan or SUV. Tahimik naman sa loob, may konting sporty noise na normal sa ganitong klase ng kotse lalo't nagpalit ng full system exhaust si Sir.
Overall, komportable naman siya bilang performance car basta hindi ka madalas dumadaan sa sobrang lubak. Sir Glenn, may iba po ako. Marami po yung nangangarap ng ganitong sasakyan. Baka meron po kayong payo sa mga gustong magkaroon ng Ford Mustang. Guys, sa totoo lang, it's my dream car. Bata pa ako, I really like the Ford Mustang. Imagine guys, 5.0 V8 ang engine. You can hear the roar, yung sound ng V8. It's not like any other engine na 4-cylinder, 6-cylinder. Iba ang tunog ng V8. At hindi siya basta-basta kotse. It's a symbol of my simple dream. At ang payo ko sa mga gustong magkaroon nito, if you have a dream, never let go. Gawin mo lahat. Mag-ipon, magplano, magtiyaga, magtrabaho ng masipag at higit sa lahat, magdasal. Dahil lahat ng kung ano man ang meron ko ngayon, it's 99% God and 1% me. Hindi kailangan madalian guys. In God's most perfect time yan. Importante, tuloy-tuloy ka kasi darating din ang araw na yung dati mong nasa vision board mo o yung nasa bucket list mo, nasa driveway mo na. Kaya kung Ford Mustang ang pangarap mo, guys, huwag kang mahiyang mangarap ng malaki o lakihan mo pa. At habang ginagawa mo ang lahat para abutin yon, unti-unti mo rin mababago ang buhay mo. Pangarap ko noon, ngayon, hawak ko na siya. Kaya, kaya mo rin yan, guys. Again, in God's most perfect time. Grabing experience na naman mga kamanibela. Maraming salamat po Sir Glenn sa pagpapahiram ng iyong muscle car sa amin. Salamat din, Brad Weed. At salamat din sa mga kamanibela namin. Ayan. At yan ang ating Ford Mustang experience para sa inyo mga kamanibela. Dream car nyo rin ba ito? Ako, dream car ko to. Or may iba pa kayong dream car na gusto nyong ipa-review sa amin, comment down below lang. Huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts at mag-subscribe sa Manibela TV YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bago nating reviews. Laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. I trust my Dunamis. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir.